Nasa linya na ba itong ating makakausap, mga kapatid? Oo, nahihilo at nalilito pa rin yung mga nakikinig sa atin ngayon dahil ang gusto nga nilang pag-usapan yung nangyayari sa Senado. O eto na, may kinalaman sa nangyayaring gulo sa Senado. Kasama po natin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel Padilla. Magandang umaga po, Colonel. Colonel? Magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Good morning po, Colonel. Thank you so much po for being on the show. Ito nga po, naglabas po kayo ng statement, ang pahayag nyo po, wag pong i-associate o wag tawagin itong mga bagman daw ni Zaldico na 18 ex-Marines or 18 Marines sa mga balita. Bakit nga po ba, ma'am? Ano po bang posibleng epekto po nito sa AFP, lalo na po sa Philippine Marine Corps, sa mga ganitong klase ng balita kung sakali man na-associate po talaga ang bagman sa AFP at sa Philippine Marines? Well, DJ Chacha, no, ang goal nga natin dito sa paglabas nitong ulat na ito, no, para maging accurate tayo sa ating mga yun sa pag-uulat ng mga ginagawa, lalo na ito pang nilabas kasi natin for the media. Kapag kasi ginagamit natin, DJ Chacha, yung terminong Marines o kahit ex-Marines pa yan, bilang isang collective na label, maaari tayong magkaroon, no, ng impression na merong institutional involvement ang ating Philippine Marine Corps o ang AFP in general sa mga alegasyon po na lumalabas. Yun kasing mga nangyayari na yon, yung tinatalakay dyan sa Senado, ay hindi naman isinagawa, no, bilang bahagi ng kanilang military duties, yung kanilang ginampanang rule doon, kundi sa kanilang private capacity na po. Matapos na ito yung kanilang serbisyo, yung ginawang rule dito sa usaping ito. Oo, so now we understand it's really about the reputation. Naiintindihan po natin yan ng Armed Forces of the Philippines, lalo na po nung ating Philippine Marine Corps. Ma'am, para lang mas malinaw, dun sa 18 bagman, no, na nandyan po ngayon sa Senado, na lumantad, nagbigay ng affidavit, ilan po ba talaga dyan yung member ng Philippine Marine Corps? Ilan po yung mga talagang galing sa inyo at natanggal sa serbisyo o umalis sa serbisyo? Well, yung former Marines natin dito, no, ang nagbigay ng ang nagbigay ng numbers nito is from our Philippine Navy, no. 14 yung count natin ng former Marines diyan. The rest, no, are not members of the Marines, and 10 dito ang reported na awol or discharged. Okay, 10 po ang awol o discharge. Ano pong dahilan ng pagkakaawol at discharge ng 10? Well, various na po yung reasons po nito. At ulitin ko lang, sa 18, 14 po ang talagang member ng Marines. Yes, so Oo. yung 4 others are not associated with the Marines, and out of that 14, 10 doon ang awol or discharged po. Tapos yung 4 po, kusang umalis po sa Marines. Ganun po yung nangyari. Hindi po talaga sila Marines po, or Okay. not in the service po. Laruin lang natin siya, when you say discharge, dalawa kasi yan, dishonorably discharged, tsaka yung Can you just explain po sa atin, please, madam? Yes, sir, no. Various na po ito, yung 10 nga po. Meron pong awol sa kanila, yung iba po dishonorably discharged po. Ang nandoon po, yung former Marines nga, 14 nga po, and 4 others not associated with the Marines po. So doon sa 14, 10 doon yung discharged. Ilan po doon yung dishonorably discharged? Ang awol natin, sir, is, ang nakalagay lang dito sa akin, sir, is AWOL, sir. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sir. 10. Alright. So yung 4 po, honorably discharged. No, sir, they are not from the Marine Corps po. Hindi, kasi 18 ito sinasabi. Yes, So, oo. Tama po yung tanong ni Yes, Manong sir. Ted. Yun din yung tanong ko 14 lang kanina, po. sir. 14 lang po ang Marines po, sir. Oo. 14 lang. So, Kaya nga. All the 10 other 4 po, hindi po sila. 4 yung awol, 10 yung discharged. 10 members were awol or discharged po, sir. Medyo hindi masyado Medyo malinaw. mali po, Sorry, oo. Colonel, kasi kaya ho ka nga kami tumawag para lang ho natin makuha ang kadahilanan po ng AFP
para hindi pangalanan na 18 Marines ito. No? Ito po yung napaka-importante din. Kumbaga, factual lang po ito na usapan nga. And so hindi pa ho ninyo maiklaro po sa amin yan ngayon. Ang binabanggit nyo lang po, again for clarity, 18 na mga kalalakihan ito, yung 4 hindi naging miyembro ng Philippine Navy kung saan nga nanggagaling ang Marines, tapos doon sa 14 na ito, again, 4 yung awol, 10 ang discharge. Tama ho ba? Kasi 18 eh. Yung former Marines, sir, 14 ang total, sir. Mm-mm. Ang 10 members dun, sir, ang 9 po na former Marines doon were dishonorably discharged Ayun. po. Siyam. So Yung yung 5 po, ay, yung 5 po, sir, are former Marines na awol po, sir. ayun. Okay, so Yung 4 po are not associated yes. at all with the Philippine Alright. Marines po. So klaro. So you're claiming ngayon, ma'am, na doon po sa yung 5 ay awol, siyam dishonorably discharged? Yes, sir. Okay. So doon sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, wala doong tumatanggap ng pensyon? Come again, sir? Doon po sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, may tumatanggap po ba doon ng benepisyo galing sa AFP? Sir, yun pong mga dishonorably discharged, sir, wala po yun, sir. Wala pong pension yun, sir. Mhm. Pero yung nag-awol, wala din po. Depende, sir, kasi kung ano po yung category po nila, sir, no? Okay. Ito po kasing nabigay sa akin, sir, wala po yung Okay. data on Opo, kung sige. sino po yung merong pension, sir, or not, sir. Opo. Ang nagbibigay po kasi ng these are admin cases po, sir. Direct po na nagbibigay po nito is the Philippine Navy po, sir, yung pinaka Opo. breakdown po, Okay. sir. Opo. Sige po. Colonel, si Orly Gutesa ho ba dati pong kagawad ng Philippine Marines? Yes, sir. Yes, sir. Dati po siyang member po ng Philippine Marine Corps, sir. Opo. Ano hong kanyang status na siya po'y umalis? Siya ba ay honorably na umalis o nag-awol ba o discharged po? Dishonorable discharge? Sir, I don't have the data on Orly Gutesa, sir. Mhm. Ang nagbibigay po kasi, sir, ng admin po Okay. for all the po, sir, sa kanya. Operational po ang data po namin dito po sa AFP, sir. But I will get back to you, sir. After Opo. this, I'll get data from our Philippine Navy po, sir. Opo. Sige, sir. Sige. Sorry po. Sige, ma'am. As I remember, Sir Manong Ted, kasi ang pinaka clarify namin sa AFP nito as latest, sir, is if whether he is in our custody, and pinabulaanan na nga po namin ito. Opo. But as to his sir Manong Ted, I'll get the data po kung ano po yung pinaka status po niya, sir. Okay. Ako lang po, ma'am, ay nagtataka bilang isang pangkaraniwang mamamayan. Bakit ba mga Marines ang nagiging bodyguard itong mga taong ito? Ito nilasaldi ko na yan. At ilang mga politiko, bakit ba pumapayag ang ating AFP, ang Philippine Navy, na maging bodyguard itong mga to? At ngayon nga, ang samaho ng image na, diba, kung ano-anong tawag. Not necessarily naman, Manong Ted, no? Na-hype lang po nga itong terminology po na Marines na ito. Mhm. But basically naman kasi, sir, yun po kasing mga retired po natin or mga lumabas na nga po sa serbisyo, they tend to resonate towards security detail after being in the service. Siyempre, sir, yan naman po talaga yung background natin. Yan po yung training natin. So sila po yung mga madalas po, no, na natatap to perform these duties. But of course, in the capacity po na civilian na nga po sila, either discharge nga po sila or nag-retire man po ng honorably, meron naman din po dahil bata pa naman po ang iba po, no? So naghahanap pa rin po sila ng other pathways sa labas po ng serbisyo. And ito nga po, security po mostly po ang napupuntahan po nila. As we speak na, walang deployment ang Philippine Marines para maging seguridad ng sino mang opisyal ng gobyerno, halal man o hindi, as in hindi kayo nagdi-detail ng mga miyembro ng Philippine Marines para maging security?
Sir, by law po, meron po tayong mga authorized po na maging detail po, no? Ng ating mga ano. So sa PSC, sir, meron po tayo diyan, no? And meron din po tayong mga detail on certain facilities po. Oo. Mapapansin niyo, sir, kung sa Sa DFA Senate. meron din po 'yan, no? Meron din po sa Senate. Oo. Yan, meron po din kay Monumento po ni Rizal. Oo. But ang rule po namin for that are perimeter security po. Sa Opo, labas po opo. tayo, sir. Oo, kasi nga yung nangyari doon, 'di ba, na nakita natin Philippine Marines yun yung nandoon sa loob ng Senado nung nagkaroon doon ng putukan. Pero yung actual na miyembro ng Philippine Marines na tumatayong security o bodyguard ng politiko, wala kayong ganon. Walang ganon. Meron tayo, sir, kung ano po, kung meron pong by authority, sir. Ang sabi ko nga po kay sa PSC, sir, sa First Family could be po, kay VP po meron din po. Yun po, sir, meron po tayong mga ganyang na detail po, sir. Nagkaroon ba ng detailed Marines personnel kay Saldico? Personal, wala po, sir. Ito pong mga nakadetail po sa kanya are in their personal capacities na po, sir. Na-recruit na Okay. po ito after the service po. Okay, sige po. Kasi nga ito ho yung ano, no, kumbaga kalituhan dito ho sa mga nagpapakilala na mga umano ay bodyguard ni Saldico na mga miyembro ng Philippine Marines. Kinaklaro nyo, hindi sila mga miyembro na. Dati pong miyembro perhaps, no? Yung po, Colonel, ang inyong pagliliwanag. Yes, sir. Opo, sir. Okay, sige po. So, Ma'am Colonel, salamat po na marami. Ayos na lang pong pahabol. Kumusta po ang responde ho natin, ang ating mga air assets po, lahat, para po sa tugon natin sa pangangailangan po ng mga biktima ng kalamidad dyan sa Mindanao? Well, Sir Manong Ted, no, pagka ano po nga po after the fact na nangyari nga po ito, heightened alert na po agad ang lahat po ng units natin dito. So yung East Mincom po, sir, meron po tayong mga deployed na AFP assets diyan, no. Andyan po yung ating air assets from the Philippine Air Force, ground assets, and of course yung ating mga specialized units, sir. Nandiyan na po. Meron po tayong mga equipment for that, and of course yung mga skilled and trained personnel, but we are not acting in an individual capacity po dito. Whole of government approach po ito. Under ng OCD po ang nagkukumpas, Manong Ted, ng mga deployments po natin. But all hands on deck po ang AFP po dito, sir. Yes, ma'am. So, good to know. Ma'am, yung pong kumakalat na June 12 siege. At may mga ito nga po, I'm sure ito po inyo na nakuhang informasyon, yung mga nagpapakalat na may siege at may umano pagkilos na ilang mga disgruntled military members po o officers. Ang sabi nga, lulusob daw ng, alam nyo na may mga ganun pong balita eh. Fake news actually. Manong Ted, paulit-ulit naman po na may mga ganito pong ugong-ugong. Ang kinaklarify po natin sa ating mga kababayan, within the Armed Forces of the Philippines po, we remain a professional organization po, non-partisan po tayo, united po ang inyong AFP. With that po, hindi nga po tayo nagkakonduct ng loyalty checks, bagkus nandyan po yung tiwala natin. No? And we have proven this dito po sa mga ganyan din pong nakaraang ugong-ugong, no, na may mga ganyan nga pong mangyayari, and napatunayan naman po natin ang professionalismo po ng AFP. Opo. Meron ba tayong parade? Kasi baka magkaroon ng mga, alam niyo yung papunta ron sa grandstand ng mga gamit natin, na naman magpakalat ng kung ano nung balita. Meron ba tayong parada, ma'am? Involving po itong ating, itong ating mga makabagong gamit ngayon ng ating AFP? Most recent, Manong Ted, meron po tayong austerity measures, no, because nga po dito sa ating of course yung crisis natin sa langis and Opo. all, no. So mga recent po nito, Manong Ted, wini-waive na po natin 'yan. But of course, ito po is a national celebration. If i-mandate po tayo ng national government to join dito po. Of course, we are very willing po to show our wares, how the modernized po na naging modernized na po yung inyong armed forces po. Okay, sige po. So, aabangan namin kung meron pa hong parada ngayon pong June 12. Sige, salamat po ng marami, Colonel, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Manong Ted, idagdag ko lang, no? Other than the June 12, isa-celebrate din po natin yung 10th year anniversary ng ating pagkapanalo sa ating arbitral win. Dyan po sa United Nations Convention of the Law on the Sea. Sa July 12 naman po ito. So, nakikiusap po kami, no? Within that
1-month period from June 12 to July 12, mag-display po tayo ng ating bandila to show solidarity po. Para po itaguyod po natin, no, ito pong ating karagatan, ng ating karapatan at ang ating kinabukasan po. At yung sa West Philippine Sea win natin, Manong Ted, dapat po talagang ipagpunyagi din po natin yan. Ay, oo nga. Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Sige. Chacha. Opo, sige. Hayaan niyo po kami po muling gagawa po ng mga kaparaanan to announce that na sa ganun po tayo magkaisa sa pagpapakita po ng pagkakaisa dito po sa ating panalong ito, sa ating pong laban against China sa pag-aangkin po sa ating teritoryo. Salamat po, Ma'am. Colonel, mabuhay po. Thank you. Sir. Good morning. Thank you. Yun, si Colonel Mabuhay. Francel Francel. Padilla. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.